Hi guys, welcome in this channel. This reading is for Sagittarius. Your energy at this time, Sagittarius. You are emotionally attached and you feel more drawn in love into something or someone na importante sa'yo. Malaki ang worth niya sa'yo. Mahalaga siya. Malaki ang halaga niya sa'yo. You're into it. You really give importance sa bagay or tao na yan. Pagdating dyan, natatouch talaga yung emotion mo eh. Natatouch ka na or attached ka dyan or you're becoming emotional or nakakaramdam ka talaga ng emotion. You really want to have that in your life. You really want to have it. Or gusto mo sa'yo lang yan. Gusto mong manatili yan sa'yo. Or gusto mong hawak-hawak mo yan o nasa iyo lagi. Gusto mong yan ang maging prize mo. Yan ang makuha mo. Ganun. Para siyang trophy sa iyo, no? Parang ganun. O dahil mahalaga yan sa iyo, yan ang gusto mong makuha. O manatili sa iyo. Yan ang gusto mong makuha. Ano yan? Yung parang trophy dyan. Gusto mong sa iyo yan. Napasayo, sa iyo. It's a person or it's a person na nakakatulog ng mahimbing, hindi na insomnia, panatag yung isipan o nagre-recover to. Nagre-recover siya from what? Yung naging siya powerless guys. Yung may nag-control sa isipan nito kasi lately o dati, nag-recover siya. Para bang nawalan siya ng control sa buhay niya. Naging siya parang sumunod sa command ng iba o nung kumontrol sa kanya. Nag-recover siya from that na parang may nagdidikta sa kanya. May nangpalipad hangin sa kanya. May nangontrol ng palipad hangin. Baka gano'n, no? Uso yun eh. May nangontrol sa kanya ng palipad hangin. Alam nyo guys, sabi ng mga magagamot, napanood ko lang yan. Yung mga nagpapalipad hangin daw, magaling daw yung mga yan. Magaling sila sa mga ganon, palipad hangin. Kaso sa demonyo naman yan. No? Hindi naman sa Diyos yung mga ganyang kakayanan. Yan ay witchcraft. Kasi isipin nila, papasok nila yung isip ng tao. Tapos napapasunod nila sa gusto nila. Tapos pagka hindi susunod, pinaparusahan nila. Kung kayo may mga tumutubo na mga, kita nyo sa mukha ko. Kasi ako, di ba, naano din ako naano ako ng palipad hangin eh. Buti nga, namatay na yung malakas dito eh. Ay, hindi na ako napuruhan. Hindi na ako yung parang, yung magaliti na nahiyaw-hiyaw sa galit. Hindi na, kasi namatay na eh. Expert yun. Masabi ko, expert. Ending niya, patay din siya. Diba? Pinatay siya ng God. Pinatay siya ng God. Dahil mangkukulam yung tawag sa mga ganyan. Nakontrol siya ng palipad hangin eh. So, nag-recover siya. Tindi kaya ng impact yun, guys. Ang tindi talaga, no? Yung ganyan, wala kang freedom eh. Yung free will ng tao, kinukuha niya eh. Oh. Siya ang masusunod sa buhay ng tao sa mga desisyon. Ano iuutos niya doon, kailangan sundin. Basta ganun, hindi niya makontrol yung sarili niya. Dati, pagka ganyan.
Kasi na-experience ko yan eh. Kung ano yung napalipad hangin ka ba. Kung ano yung dinadanas ng mga ganyan. Siyempre, maging clouded yung judgment niya, ma-confuse yan. Hindi din makatulog pagka may palipad hangin. Lalo kung wala kang depensa. Pati yung pagtulog mo, maapektuhan, hirapan kang makatulog. Ewan ko kung paano nila ginagawa yan. Ay wala din akong balak na gayahin yan. Palipad hangin. Hindi madaling pag-aralan yung ganyan. Magagaling daw yung mga gumagawa ng ganyan. Akala ko yung mga bato-bato ng orasyon ay palipad hangin. Tigal po lang pala yun. Iba yung palipad hangin. Mapasunod kasi na kanila, makontrol nila yung isip mo. Pinapasok nila yung isip mo. So yun ang na-experience ng person mo. Yun ang pinagdaanan niya, nag-recover na siya ngayon. Mula sa palipad hangin. Yan. Kailangan talaga mag-heal. Grabe yung impact niya. No? Pati yung health niya mapektuhan. Talagang affected lahat. Eh, isipin mo, hindi na siya yung nasusunod sa yung gusto niya, yung will niya. Tinanggalan siya ng free will, yung will niya. Yung God, binigyan ng free will ang mga tao. Sila, tanggalan nila ng free will yung mga tao. Eh, gusto na sila mag-control. Parang ginawa nilang robot ang tao. Kaya nga dati guys, sabi ko, parang robot ako. Parang may nangungontrol sa akin. Kung na-notice nyo yun sa mga video ko. Sabi ko parang ginawa kong robot Ay palapadangin pa ako na. Ewan ko lang ngayon. Meron pa sa akin. Ay namatay na yung malakas. Ay nako. Paano na ano na yung sa akin eh. Nakapahinga na ako kangawa. Nakapahinga na ako kangawa. Pangawain ka niyan eh. Ganun ang mga ginagawa nila eh. Para kang baliw lang. Ay, para ka lang baliw na, kasi hindi na ikaw may control sa sarili mo eh. Pangawain ka nila na, para kang gawing hayop, mabangis na hayop. Ganun. Ganun eh. Parang gawin kang mabangis na hayop. Sila nagdidikta sa utak mo. Sila nang control sa utak mo, pinapasok na yung utak ng tao eh. Kaya magagaling daw yung mga yan. Yung mga bato-bato lang ng orasyon, yung mga tigal po yun, iba yung palipad hangin. Magagaling na daw talaga yung manang papalipad hangin na yan. Pero sa kadimonyohan yan. Yung kaluluwa naman nila, yun ang magsasuffer sa kabilang buhay. Dahil sa, ewan ko ano mapala nila dyan, anti-tripping ata yung karamihan ng mga gumagawa ng ganyan. Gusto nilang power and control, kaya ganyan. Gusto nilang pabaliwin yung mga magmukhang baliw ang kanilang mga biktima. Tungtuwa sila kasi demonyo nga. Kaya tungtuwa sila sa mga pinagagawa nilang ganyan. Kaya sige sila pa pang hasik ng lagim. Pang-control, pang manipula ng kanilang palipad hangin. Danas ko yan eh. Grabe. So, ano yung feeling sa'yo nito? Yan ang tao na yan. Sagittarius. Ay. Para bang hindi siya attracted sa'yo. Hindi siya ganun ka-goal-driven na may take ng action sa'yo. Dahil nag-recover pa. No? Nag-recover pa yan eh. Kung ba nagpapahinga, nag-relax pa, kinakalma yung isipan niya. Matinding pinagdaanan yan. Matindi pa yan sa kulam. Ang palipad hangin, mas mataas yan sa kulam eh. Mas mababa sa barang. So, palipad hangin. So, ano yung naisabihin sa'yo ng person mo na to? 4 of Swords.
Meron yan dito mga tigalpo lang kaya. O hindi sila malakas. Yung iba, patay din malakas sa kanila eh. Sa akin dito. Yeah. Ay. Page of Cups. Magre-reach out doon siya sa'yo o ano siya magre-reach out sa'yo? Let's see ha. Ano siya? Hindi. Mag-reach out ka sa kanya. Ikaw daw ang mag-reach out sa kanya. Kaya nag-recover pa siya. Hindi siya goal-driven na mag-reach out sa'yo ngayon. Kasi nag-recover siya eh. May pinagdaanan to. Matindi ang pinagdaanan yan. Alam ko kung gaano katindi ang pinagdaanan ng mga ganyan. Dahil danas ko din yan. Madaming ganyan, biktima ng ganyan. May iba nga, nabaliw talaga eh. Tuwang-tuwa ng palipad hangin sa kanila. Kasi nabaliw daw. Grabe, walang puso, no? Walang awa, no? Dahil trip lang daw, trip. Wala namang ginawa sa kanilang tao. Pag-tripan nila. Demonyo talaga sila, guys. Demonyo. Sa demonyo kasi yan, kaya demonyo talaga sila. Mag-reach out ka. Ikaw daw mag-reach out sa kanya. At nag-recover pa siya. Kailangan niya magpahinga. Kailangan niya makarecover sa mga pinagdaanan niya. So, ano yung next na mangyari kaya sa inyo niyan? What's with the Ace of Pentacles here? May sumpa to. May magsumpa na naman daw para ma-restrict. Sino ma-restrict? Ikaw. Let's see. Para ma-restrict ka. I-restrict ka para hindi ka bibigyan ka na ng sumpa ng mga ibang tao. Para umiwas ka sa kanya, lumayo ka sa kanya, para deceit to. Yan ang mangyayari daw sa inyo. Tatala ba yung sumpa na yan? Ay, buti, hindi guys. Sana hindi tatalab sa inyo yung sumpa. Hindi naman daw, deceit to. Parang hadlangan ka, pigilan ka na hindi ka makapag-reach out. Para umiwas ka pa sa person mo, para ma-restrict ka o i-restrict mo yung sarili mo, para hindi ka makipag-communicate sa person mo. Sindan nila lang deceit, which is sumpa or ma-illusion sa isipan mo na instead na maging malapit palalo yung loob mo sa person mo, mag-reach out sa person mo, iiwas ka na, maging mabigat na yung loob mo sa person mo, magalit ka sa person mo, yung mga ganun ba. Mainis ka sa kanya o pwedeng mandiri ka sa kanya o kamuhian mo siya, pag-initan mo siya, yung mga ganun. O kaya ay anything na manipulation to, ano pa cloudy din na isipan mo, manipulahin ka na manipulahin, para instead na kontakin mo yung person mo, mag-reach out ka, iiwas ka pa, no, sa person mo. Pigilan mo ang sarili mo, i-restrict mo yung sarili mo, o kaya ma-restrict ka na wala kang magawa, na hindi ka makapag-reach out sa person mo. Buti ka mo't hindi magtagumpay, ma-reject yan. Yung kanilang sumpa na yan. Sana ay hindi magtagumpay ang mga ganyang klase ng tao na gumagawa ng mga deceit at kademonyuhan, no? Aging sa kapwa nila. May buhay sila, may buhay, may love life sila, may love life, but buhay at love life ng ibang pakialaman nila. Mayroong mga ganito dito sa mundo na we should be aware, no? Lahat ng mga hindi pa aware sa mga ginagawa ng iba ay dapat maging aware na may ganyan pala
No, yung mga ganyan. At sumpa yan, no? Sumpa. Babalik ba yung sumpa sa nagsumpa? Siya ang magkaganon, babalik sa kanya yung sumpa niya. Siya ang magkaganon, siya ang ma-restrict, siya ang walang magawa na. Siya ang iiwas. Ano ba yun? Siya ang iiwas sa persona niya, yung babalikan niya. Tingnan natin. Siya na iiwas sa person niya, yung babalikan niya, ng sumpa. Babalik na yung sumpa sa kanya. Siya na yung maging restricted. Siya na yung maging victim ng sarili ng sumpa, guys. Maganda yung mga ganyan kasi isipin nyo, buhay yung pakialaman nila. Kahit wala kang ginagawa sa kanila, sumpain kayo, kay bitter sila sa happiness ng iba, sa love life ng iba, dahil nainggit o kung ano man, umiiral yung greediness. So, ano ba energy na magsumpa na yan? Tangka na magsumpa. Knight of Wands. Bakit? Bakit siya sumpain ka? Pinggit? Hindi. Anong dahilan? Miiral yung gusto niya mangontrol lang. Baka gusto niya mangontrol. Gusto niya lang mangontrol. O, diba? May mga ganyan. May demonyo yan sa katawan niya siguro. May demonyo yan sa katawan. Kaya ganyan siya. Gusto niya mangontrol. Meron siyang demonyo sa katawan niya. Kaya ganun siya. Oh. Pero alam niya din naman yung ginagawa niya eh. Alam niya mali yan. Ba't siya mangontrol? Kasi yung mga ibang tao, may mga demonyo sa katawan yan, guys. O may mga evil spirit. Kung ano pinagagawa. Nung utos sa kanila ng demonyo. Pag nawala ba sa kanya yung demonyo, hindi na siya magganyan. Hindi na siya magsumpa ng iba. Hindi niya nahangarin na mangontrol ng ibang tao. Tingnan natin na. Ganun pa rin siya. Kahit wala siyang demonyo sa katawan. Kaya ba pinasukan yun ng demonyo sa katawan? Kasi ganun siya ka-toxic. Ganun siya ka-sama na mangontrol siya sa buhay ng iba, sa happiness ng iba. Oo. Kasi masama siya eh. Para bang birds of the same feathers flock together. Kaya pumasok sa kanya yung demonyo kahit hindi naman siya ginagawa ng witchcraft. Yung mga ganun. Kasi pareho sila ng demonyo eh. Maladig mo niya yung ugali niya. So, pero yung mga ginawa ng witchcraft, mga biktima na kontrol lang. Pag natanggal yan sa kanila, babalik yan sila sa normal. Babalik na yan sila kahit unti-unti, makarecover na yan sila. Pag natanggal yung witchcraft sa kanila, o may mga evil spirit sila, sa katawan matatanggal. Pag matanggal yung mga sumpa sa kanila, babalik na yan sila sa normal. O pag natanggal na yung palipad hangin, babalik na yan sa normal. So, ano yung next move ng person mo towards you? Dati, di ko in-expect na may mga ganun pala. Na mga taong gusto pala mangontrol sa buhay ng iba. Kasi, ang focus ko nun, hanap buhay. Kung paano kikita ng pera. Yung pala yung iba na naiinggit na parang hindi nila matanggap na kumikita ka ng pera, sila naiinggit sila sa pinaghirapan, pinagsikapan mo. Mga ganun ba? Pinagsikapan mo naman yun. Ganun. Pinagtrabahuan mo naman. Pinagfokusan mo, tapos sila gusto nila sirain. Dahil lang sa inggit nila. May mga ganun.
Yung pagkaharap mo yung nakangiti, nakala mo kaibigan, na, o kung hindi man kaibigan ay walang masamang intention sa'yo, walang masamang hangarin sa'yo. Hindi evil. Yun pala kay deep inside pala sa puso nila, meron yun sa Bible eh. Deep inside pala sa puso nila, gusto nilang mawala yung kung anong meron ka. Gusto ka nilang pabagsakin. Gusto nilang sirain kung anong meron ka. Kahit natulungan mo pa yan sila, inggit yung kanilang pinapairal. At hindi lang yung gumagawa pa sila ng kademonyuhan. Maliban sa siraan kanila, okay lang yun, siraan, di gano'ng malaking impact eh. Hindi ka naman gano'ng affected sa paninira eh. Yung mga ginagawa na lang witchcraft, no? Lalo yung palipad hangin, mga ganyan. Sila nang pangontrol sa buhay mo, sa isip mo, ng mga witchcraft nila, dahil lang sa inggit nila, napaka-injustice. Napaka-injustice talaga. Bigyan ka pa ng karamdaman dahil nainggit sila. Ang daming biktima yun eh, ng mga evil na mga yan. So, ano yung happiness na darating sa buhay mo? Na King of Wands in reverse. Hindi na daw magsasucceed, hindi na magtatagumpay, hindi na maging driven din, at hindi na maging passionate itong si King of Wands. At ma-insecure pa si King of Wands. Hindi na siya magsasucceed sa panlilito sa isip mo, sa isip ni person mo. Pinapalito niya. Sino pinapalito niya? Ikaw. Ikaw, pinapalito ka niya. Hindi na yan magtatagumpay. Hindi na yan magsasucceed sa ginagawa niya. Pinapalito ka niya, dinidistract ka niya, dinidistract niya yung isipan mo. Para, ba't niya ginagawa yun sa'yo na nililito niya isipan mo o dinidistract ka niya? Para magkaroon ng new beginning sa kanila. Sino gusto niya magkaroon ng new beginning sa kanila? Ikaw ba yun? At siya magkaroon ng new beginning sa inyo? Yeah. Para magkaroon ng new beginning sa inyo daw. Itong si King of Wands. Para hindi na magsasucceed siya. Hindi King of Wands sa kanyang energy talaga. Basta hindi na siya magtagumpay, hindi na siya mag-succeed. Nililito ka niya eh. Pinapalito ka niya. Siguro pinapaisip ka niya siya yung the one. Na pinapalito ka niya siya yung the one. Mga ganun. Tingnan natin Oo. Pinapaisip ka niya na siya yung the one. Yung iba hindi totoo yan. Fake. Yun pala kay siya yung fake. May ginagawa lang siya na deceit para isipin mo na siya yung the one. Bakit ko nasabi yun? Hindi lang naman kayo ang naka-experience ng ganyan. Marami naka-experience yan. Isipin mo na siya yung talagang nakadistin sa'yo o tinalaga ng Diyos sa'yo. O kaya siya yung twin flame mo, siya yung soulmate mo. Maka-experience ka ng pagkalito ng isipan mo. Siya ba talaga? O si ganito, ganyan. Ay siya. Pag ano ka. Tapos sa sunod araw, hindi na naman. Kasi hindi nga siya. Dahil hindi siya talaga. Nililito ka lang niya para paniwalain ka niya na siya ang the one. Hindi nga. Sino ang the one for you? Ito. Hindi. Hindi siya ang the one for you. Hindi din ito. At ito may ginagawang deceit to. Kilala mo ba to? Itong nagpapalito sa'yo. Kilala mo siya. Yung nagpapalito sa'yo. Iniisip mo yun minsan na siya yung the one. Siya kaya? Siya siguro yung the one sa akin. Ito, hindi yan ang the one for you.
Pero mahalaga siya sa'yo. Sabihin na lang natin, you are meant to be together. Pwede man naman baka meant to be together. Yeah, you are meant to be together. Itong isang to. Iba naman kasi yun eh. Ibig sabihin ng the one sa meant to be together. You are meant to be together. Itong taong to. Yung para bang meron kang option, no? Pag nalilito ka. Si ganito ba? Ang naka-distance sa akin. Si ganito. Malilito ka eh. No? Sino sa kanila? O kaya, malilito ka, lutuhin ka kung sino, kung may nangulam sa'yo, based on my experience. Sino nangulam sa akin? Ako, sige na ito ba? Ganyan. Yung kahit pinanaginip, sa akin yung pinanaginip na ako ng ganda kung sino. Kasi bago ako matulog, ginring ko sa ganyan, pakita sa akin kung sino. Nalilito pa nga ako eh. Dahil may ginagawa din sila na para lituhin ka. No? Para hindi mo isipin na sila. May ganun. Palilituhin ka nila. Ayaw nila yan malaman. No? Ayaw nila mabuking. Pag nalaman mo na, mag-retaliate yan sila. Ganun yung mayan. Sila palang gumagawa ng kademonyuhan. Yan. Let's see. Sagittarius. Hindi magtatagumpay itong ano dito, hindi mag-celebrate, hindi mag-reduce ang third party. Kasi, gumagawa ng pampalito. Hindi yan magkakaroon ng union sa inyo. Hindi. Dahil, ma-separate yan sa'yo. Ma-separate yan sa'yo. Ma-separate yan sa'yo. Itong mga napapalito. Ewan ko sino yung napapalito sa'yo. Ano ba yan? In a relationship ka ba dito sa napapalito sa'yo ngayon? Tingnan natin ha. In a relationship ka sa kanya. Pinapalito ka niya. Pinapaniwala ka niya siya yung the one. Siya yung meant kayo to be together. Pero, hindi. Hindi siya daw. May ginagawa pati siyang deceit. Ibig sabihin, hindi siya talaga yan. Kasi kung yun talagang sa'yo, wala yung gagawing deceit, wala yung gagawing witchcraft. Kumbaga, mahal mo lang talaga siya dahil sa kayo ang para sa isa't isa. Ito, pandaraya lang to, dinadaya ka lang yan. So yan. Ito na lamang for Sagittarius.